Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinaguriang linggo ng Laetare, nang ibig sabihin ay linggo ng kaligayahan. Kaya nga ang kulay rosas na kulay para sa linggong ito ay paalala sa ating lahat na ang paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma ay patungo sa kasiyahan ng pagkabuhay ni Kristo. Isa itong masayang linggo at dahil nasa kalahati na tayo ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng mga pagbasa na ibaling ang ating atensyon sa Diyos. Hindi sa ating kakulangan, hindi sa ating mga kasalanan, hindi sa ating sariling karupukan, kundi sa bagong buhay na hatid ni Kristo, na nag-alay ng kanyang buhay sa kabila ng lahat. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Kronika, narinig natin ang kwento ng bayang Israel at kung papaanong nahulog sa sobrang sama ang bayang Israel. Sabi sa unang pagbasa, nagpakasama ng husto ang bayang Israel dahil tinalikuran nila ang Diyos. Paulit-ulit ang panunuyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pero hindi nakinig at ayaw maniwala ng bayang Israel. May mga pagkakataon pa nga na itinakwil nila at pinagtawanan ng mga propeta ng Panginoon. Kaya nga, nang dumating ang kanilang kalaban na galing Babylonia, nalipol silang lahat. Nasira ang templo at ang mga buhay mula sa pagkakalipol ay binihag at ginawang alipin sa Babylonia at nanatili sila roon ng 70 taon. 70 years. Mga kapatid, sinasabi ng isang henerasyon ay 35 years. Kaya nga, ang 70 taon o 70 years ay katumbas ng 2 henerasyon. Kaya nga, sa kalagayang ito, parang nawala na ang alaala ng bayang Israel sa kanilang bayang tinubuan. Namatay na siguro yung karamihan sa mga orihinal na naging bihag na galing Huda. Mga anak at apo na lamang nila ang natira na halos namulat na sa buhay ng isang alipin sa ibang bayan. Pero sa kabila ng pagtataksil ng bayang Israel, nanatiling tapat ang Diyos. Hindi sila kinalimutan, hindi sila pinabayaan. Dumating ang mga Persians at tinalo ang mga Babylonians. Ang hari noon ng Persya ay si Ciro, mas mabait at pinayagan ng mga bihag na umuwi sa kanilang bayan para maitayo ang templo ng Diyos. Oo, pinarusahan ng Diyos ang bayang Israel, pero ang huling salita ng Diyos ay hindi galit, kundi habag. Sa huli, naging malaya na muli ang bayang Israel sa kanilang pagkabihag at pagkaalipin. Mga kapatid, ano nga bang itinuturo sa atin ng mga katotohanan ito? Minsan sa buhay natin, madali tayong sumuko sa kawalan ng pag-asa. Nawawalan tayo ng kumpiyansa sa Diyos. Pero mahaba man ang kwento ng Diyos, kung ang Diyos ang nagplano at kumilos, uuwi pa rin ang lahat sa kabutihan. Faith can move mountains. God could even make crooked lines straight. Hanggat mayroong buhay, mayroong pag-asang naghihintay tungo sa pagbabago ng buhay. Kung ang bayang Israel ay nakalimot, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus kay Nicodemo,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi kailanman mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Those are beautiful words. Pinapaalala sa atin na pagmamahalang siyang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pagmamahalang dahilan kung bakit hindi sinukuan ng Diyos ang mga makasalanan. Pagmamahal ang dahilan dahil sa harapan ng Diyos na mapagmahal, walang dahilan para sukuan ang makasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa harap ng pagmamahal na ito ng Diyos, wala rin tayong maidadahilan na sukuan ang ating kapwa. Wala rin tayong maidadahilan na sukuan natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, sa totoo lang, minsan madaling mahulog sa kawalan ng pag-asa. Makasalanan ako, sobrang layo ko na sa Diyos. Sa dami ng ginawa ko, sa dami ng atraso ko, sa sobrang bigat ng kasalanan ko, parang wala na akong pag-asa. Sa dami ng mga kwento ko ng nakaraan, parang wala na akong pag-asa. Pero katulad ng alibughang anak sa ebanghelyo nung nakaraan, inaantay tayo ng Ama. Inaantay tayo na magbalik sa Kanya. Magbalik sa tahanan ng Ama. Sana katulad ng alibughang anak, magising na tayo at maalala natin na hindi sa kasalanan matatagpuan ang tunay na kaligayahan, kundi sa piling ng Diyos. Minsan pa nga may mga pagkakataon na sinusukuan na natin ang ating mga mahal sa buhay. Wala na yatang pag-asang tumino ang aking asawa. Wala na atang pag-asang tumino ang aking mga anak. Wala na atang pag-asang maging maayos pang buhay ng aking anak na nagbibisyo. At minsan pa hinuhusgahan natin ang ating kapwa. Wala nang pag-asa yan. Minsan hinuhusgahan natin at dinadagukan ang ating sarili. Wala na akong pag-asa. Kahit na wala na po tayong nakikitang ebidensya ng pagbabago, huwag nating sukuan. Patuloy na magdasal at ipagdasal. Ibigay ang tulong na kailangan. Malay mo isang araw, magising sa katotohanan. Ang mahalaga, handa tayong tanggapin. Ang mahalaga, hindi tayo nagkukulang. Kasi sa huli, ganyan ang paraan ng Diyos. Hindi tayo hinahatulan, bagkus siya ay nagliligtas. Magalak tayo at magsaya dahil sagana ang habag ng Diyos. Hindi siya nakalilimot at patuloy na naghihintay sa ating pagbabalik loob. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.